Mayat ay masdum tako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga local government units at DILG regional offices sa kanilang kahusayan sa pagpapatupad ng mga lokal na proyekto sa infrastruktura at pampublikong serbisyo. Kabilang sa top overall performers ang Mountain Province. Tinanggap nila ang pangkilala sa Subaybayani Awards 2025. May report si Wendell Ramos. Pinarangalan ang siyam na local government units na top overall performers at 126 exemplars sa Subaybayani Awards 2025 na ginanap sa Manila Hotel nitong Miyerkules. Kinilala rin ang tatlong DILG regional offices sa kanilang matatag na kolaborasyon, tapat na proseso at maagap na pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Kabilang sa top overall performers ang Mountain Province para sa kanilang mahalagang proyekto na upgrading ng Ampawilen sa Danga Provincial Road. Pinatitibay natin na maging likas sa atin ang malinis, bukas at tapat na pamamahala. Dahil sa maayos na pagsusunod sa mga plano, ipinamalas ninyo ang husay sa paghahatid ng maayos at dekalidad na infrastruktura. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang mga lokal na opisyal na patuloy na maging tapat at masigasig sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo dahil ang mga tapat na lingkod bayan ang pundasyon ng tagumpay ng anumang pampublikong proyekto. Ayon sa Pangulo, ang mga dedikado at tapat na public servants ay may malaking papel sa tagumpay ng proyekto ng gobyerno. Inaasahan natin na kapag bukas tayo sa publiko, mas titibay ang kanilang tiwala sa gobyerno, mas lalawak pa ang kanilang pakikipagbahagi sa ating pagbabago. Sinabi ng Pangulo na ang tagumpay ng bagong Pilipinas ay bunga ng sama-samang pagkilos, hindi lamang ng iisang leader o sektor. Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Nagbabala ang pamunuan ng 5th Infantry Division Philippine Army sa mga nalalabipang kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG na hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugis sa teroristang grupo. Ayon kay 5th ID Commander Major General Gulliver Senieres, hindi titigil ang operasyon ng puwersa ng pamahalaan hanggat hindi nagbabalik loob ang mga nalalabing kasapi ng CTG. Hinikayat nito ang mga CTG members na magbalik loob na sa pamahalaan para sa mas mapayapang pamumuhay. Siniguro nito ang pagkakaloob ng kaukulang tulong kapag pinili nila ang kapayapaan sa halip na karahasan. Si Majoy, si Jonas, si Julie, si Audrey, si Isan. No? Especially si Kennedy Bangibang. I'm extending our left hand for peace, for them to surrender and peacefully return to the cause of the Lord. Otherwise, this operation will continue hanggang matapos itong situation na ito. Una nang nasawi ang isang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa naganap na enkwentro sa Alagia, Pinokpok, Kalinga noong November 23. Maayos na kinuha, inasikaso at inihatid ang labi ng nasawing CTG member sa kanyang pamilya. Dalawa ring kasapi ng tropa ng pamahalaan ang nasugatan na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Na-recover sa nagpapatuloy na operasyon ang 5 mataas na kalibre ng baril, isang granada, mga bala, bandoliers, medical equipment, gamot at iba pang materyales. Sa nagpapatuloy na kampanya ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa kapayapaan, muling pinagtibay ang estado ng Benguet na malaya sa insurhensya at karahasan. Karagdagang detalye mula kay Nika Abrenica. Pinagtibay ang deklarasyon ng lalawigan ng Benguet bilang Insurgency and Community Terrorist Group Free. Sa bisa ng Resolution number 2025-0265 na nilagdaan ng mga kinatawan ng PNP,
Philippine Army, DILG Benguet at pamahalaang panlalawigan na pagtibay ang stable internal peace and security status ng probinsya. Na-declare na ito. Na-declare na ito, hindi ako nagkakamali mga noong 2020 to, 2023. Kaya nga yung tawag namin, yung ceremony is reaffirming the declaration of insurgency-free and state of stable internal peace and security ng province of Benguet. Itong phase na ito, itong STIPS or State of Stable Internal Peace and Security is the last phase ng yung tinatawag natin na insurgency to STIPS spectrum. Kinilala rin ng Philippine Army si Governor Melchor Diclas dahil sa pagpapanatili nila ng insurgency-free na probinsya. No, dahil conflict na may isang lugar, kasi mga progresyo. So, importante nga talaga the peace in order in the community, kano at progresyo di kailangan tayo mag-Benguet. So, with this, we have already the resolution reaffirming and ceremonial declaration of insurgency-free in a state of stable internal peace and security in the province of Benguet. So, congratulations sa amin kanya. Congratulations. Inilahad naman ng Benguet PNP na ang deklarasyon ay resulta ng dedikasyon ng mga kinatawan ng batas sa pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaang lokal at ang pagiging mapagmatyag ng mga komunidad na nakikipagtulungan sa pamahalaan para sa kaayusan at kapayapaan. Ang nasabing deklarasyon ay patunay na nagkakaisang hangarin para sa komunidad na malaya sa insurhensya at anumang banta. Nika Abrenica para sa PIA News, Cordillera. Pinrekomenda ng 50th Infantry Battalion ng Philippine Army na maideklara ang lalawigan ng Abra na insurgency-free. Ayon kay 50th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Ferdinand Baluyot, nabuwag na ang mga rebelding grupo sa lalawigan, partikular na ang Kilusang Larangang Guerrilla North Abra at KLG Ampis o Abra Mountain Province, Ilocos Sur. Kinumpirma rin ito ng National Joint Peace and Security Coordinating Center sa bisa ng Resolution No. 1 Series of 2025 kung saan nasa state of stable internal peace and security ang 27 bayan ng Abra. Aniya, ito ay dahil na rin sa whole of nation approach ng pamahalaan, katuwa ang iba't ibang sektor sa paglaban sa communist terrorist groups. 10 local government units sa Cordillera ang kabilang sa 170 local government sa buong bansa na kinilala bilang pioneer cohort of LGUs for the Philippine Agenda para sa localization ng Open Government Partnership o OGP. Kabilang nito ang Bukod, La Trinidad, Sablan at Tuba sa Benguet, Asipulo, Hungduan, Lamot at Kiangan sa Ifugao at Basaw at Sabangan sa Mountain Province. Napabilang ang mga LGU na ito kasunod ng masusing evaluation process na isinagawa ng Regional Technical Working Group na binubuo ng civil society organizations, DILG-CAR at DBM-CAR. Kinilala naman ang mga LGU sa first batch kabilang na ang Kibungan at Tublay sa Benguet at Bardig at Bauco sa Mountain Province. Ang pagkilala ay para sa patuloy na pagtataguyod ng mga pamahalaang lokal ng transparency, accountability at participatory governance. Bilang pagpapalakas pa sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, pinangunahan ng DILG Cordillera ang isang orientation para mapataas ang kamalayan ng mga estudyante, guro at empleyado ng paaralan ukol sa epekto ng illegal na droga. Nagkaroon ng mas malawak na pangunawa ang mga estudyante ng University of the Cordilleras sa physical, psychological, social at legal na epekto ng illegal na droga. Ito ay sa isinagawang Youth Choice, a drug-free life engagement program nitong Miyerkules sa Baguio City. Today's gathering is more than a commemoration. It is a reaffirmation of our shared responsibility. Sinasama po namin kayo, our young generation, to build safer, healthier, and more empowered communities. These core elements, health-centered governance, community empowerment, public awareness, and behavioral change
and unity for the Bagong Pilipinas affirm that addressing illegal drugs goes beyond enforcement. Kabilang sa aktibidad ang diskusyon sa Republic Act 9165, Roles and Functions of Anti-Drug Abuse Council, Effects of Illegal Drug Use, PNP Advocacies and Operations Against Illegal Drugs, and Anti-Drug at Youth Development Programs for Students. Nagpapasalamat naman ang Sangguniang Kabataan ng Baguio City sa suporta ng pamahalaan at sa patuloy na pagsulong ng kanilang kapakanan. Who work behind the scenes, maraming salamat po. Your tireless efforts show that safeguarding the youth is a shared responsibility. Today, you are helping create a safer, a healthier environment where young people can flourish without fear or risk. As part of the SK Federation of the City of Baguio, we remain committed in advocating for programs that strengthen the youth holistically, programs in mental health, programs in sports, in leadership, in education, in skills development, and culture and community involvement. Patuloy na hinahasa ng Department of Education ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspeto. Sa 2025 Regional Science and Technology Fair, itinampok ang iba't ibang inobasyon ng mga student researchers sa Cordillera. Si Wendell Ramos para sa balita. Binuksan ng Department of Education Cordillera ang 2025 Regional Science and Technology Fair o RSTF nitong ika-25 ng Nobyembre sa PFVR Multipurpose Gym. Sa temang Harnessing the Unknown, Powering the Future Through Science and Innovation, layunin ng fair na mag-organisa ng kompetisyon upang maipamalas ang galing ng mga mag-aaral at pag-igtingin ang kanilang kaalaman sa siyensya at matematika. Is to bring out the scientific and innovative skills of our students from all over the 8 schools divisions in the Cordillera, and to showcase also their skills, their interests, their talents also in terms of science, technology, and mathematics. Lumahok ang 8 school divisions mula Apayao, Abra, Baguio City, Benguet, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Tabuk City. 5 ang kategorya ng kompetisyon, kabilang na ang poster making, to class life science and physical science, robotics and intelligent machines, STEM Innovation Expo, at mathematical investigation. For me, I wanted to go or opt into a medicine field. So this is actually parang my jumper start or like the way of me para ma-practice na yung knowledge, parang more deepen my knowledge about medicine. It looks hard. I mean, it is hard, pero if you have the determination and perseverance as a researcher, you'll be able to succeed kahit na ilang sleepless nights pa yan. Nagtapos ang 2025 RSTF nitong November 26, kung saan kinilala ang mga may pinakamahusay na inobasyon at research entries. Ang nasabing aktibidad ay isa rin sa mga mahalagang hakbang sa pagkamit ng mga estudyante ng kanilang mga hangarin sa hinaharap, partikular sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Bilang paghasa sa kahandaan at kakayahan ng mga field units ng Cordillera Police, isinagawa ang Enhanced Management Police Operations o EMPO Challenge kamakailan. Alinsunod ito sa agenda ng PNP Chief para masiguro ang kakayahan at kahandaan ng mga police units lalo na sa pamamahala sa kritikal na sitwasyon at emergencies sa pamamagitan ng EMPO. Nakibahagi sa aktibidad ang mga provincial at city police offices kung saan kasama sa grupo ang mga 911 call receivers at dispatchers, responders, drone operators at remote command team. Kabilang sa sinuri ang 911 call handling proficiency, radio communication proficiency, drone, Zoom or Discord, and body-worn camera proficiency at unit commander EMPO management. Kampiyon ang Benguet PPO na sinundan ng Kalinga PPO at Baguio City Police Office.
Nasa 183 Family Development Session o FDS kits ang naipamahagi ng DSWD CAR sa mga city o municipal links sa buong Cordillera. Ang pamamahagi ng FDS kits ay bilang suporta para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga city o municipal links sa programa sa kanilang nasasakupan. Ito rin ang magsisilbing standard tools upang mapahusay ang paghahatid ng aralin at serbisyo sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang FDS kits ay naglalaman ng learning materials at care items upang masuportahan ang session delivery. Ibinasa kamay ng Department of Agriculture Cordillera ang mga agricultural machinery, equipment, facilities at support service sa iba't ibang farmers, cooperatives and associations sa Benguet nitong November 24. Kabilang sa naipamahagi ang freeze dryer, coffee sorter at grass cutters. Ang mga naturang tulong ay nagkakahalaga ng 3.49 million pesos. Ang mga naipamahagi ng coffee machinery at equipment ay bahagi ng nagpapatuloy na suporta ng ahensya para sa vegetable production sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program. Pinaalalahanan naman ni DA CAR Regional Director General Dawayan ang mga benepisyaryo na alagaan ang mga kagamitan na inaasahang makatutulong sa pagtaas ng kanilang produksyon. Inilunsad ng Department of Trade and Industry Kalinga ang ika-31 Town 1 Product o OTOP Store sa Travel Store International Departure Area Clark International Airport. Isa itong hakbang ng pagpapalawak ng akses sa mga produkto ng Kalinga at pagpapalakas ng kanilang presensya sa high-traffic international hubs. Ang bagong OTOP Store ay nagsisilbi ring exploratory platform para sa pagkilala ng mga potential export-ready products. Maaaring makabili rito ng Kalinga woven textiles, handcrafted items at culturally inspired souvenirs. Sa iba pang mga balita, aktibong nakibahagi ang mga bata sa Tabuk City sa ginanap na iba't ibang aktibidad bilang pagdiriwang pa rin ng National Children's Month. Silipid ang mga kaganapan sa report ni Rod Asurin. Umaapaw sa sigla at kultura ang Tabuk City Gymnasium matapos magtipon-tipon ang mga bata mula sa iba't ibang child development centers at eskwelahan sa syudad para ipagdiwang ang 33rd National Children's Month. Ang tema ngayong taon, Osaek Sisaem Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban, ay naglalayong bigyang diin ang pangailangan na protektahan ang mga bata mula sa pang-aabuso. Sa kanilang pagdiriwang, ipinamalas ng mga bata ang kanilang galing sa pagsayaw sa tradisyonal na Kalinga dances tulad ng salip at tachok. Lumahok din sila sa solo singing at poster making na nagpakita ng kanilang talento at pagkamalikhain. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Estefania Baglinit, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa month-long celebration sa syudad gaya ng mga lecture tungkol sa violence against women and children, anti-bullying at anti-cybercrime. At may sunga at nga AIDS ko, mahilig ko bigiti gadgets, kada cellphone ko ta. Uray no kasta, masapong nga i-guide tayo sula, no anyang man nagiti ni ar-aramidin daw yung tultundukan dahil jayanti, cellphone. Anya, layunin nito na palaganapin ang kaalaman at pagtutulungan upang mapigilan ang sexual abuse and exploitation of children. I-safeguard tayo nagiti ni being from exploitation ng runal sexual. Kaada nagiti ni victims tayo ito tayo Tabuk City nga kakaslang. Anyada nga AIDS kati kung maiti ipagpakaawat ni kinyayo ta at itinulog tayo para karagito niya. Inibok din ni Baglinit ang buong komunidad na isulong ang family values at paggalang sa karapatan ng mga bata upang masiguro ang ligtas na kapaligiran para sa kanila. Roda Surin para sa PI News, Cordillera. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Cordillera ng 2 araw na learning activity para sa mga mag-aaral ng Kapanikian Elementary School sa Podtol, Apayao. Layunin ng aktibidad na magkaroon ng mas malalim na pang-unawa ang mga learners sa agrikultura, climate change at responsableng pagkain ng kanin.
Ipinakilala sa mga bata ang koneksyon ng pagsasaka at climate change. Nagkaroon din ng creative painting activity kung saan ipinahayag ng mga learners kung paano maging responsible citizens. Tinuruan din sila kung paano ang manual na pag-transplant ng rice seedlings at ang proseso ng hydroponics. Ang naturang aktibidad ay bilang pagdiriwang ng National Children's Month at National Rice Awareness Month ngayong Nobyembre. Sumailalim sa training on vegetable production ang mga miyembro ng Irrigators Association ng West Apayao Abulog Irrigation System. Sa ginanap na training sa Cagayan kamakailan, tinuruan ng mga partisipante ng basic steps ng produksyon ng common vegetables, kabilang na ang paghahanda ng lupa, pagtatanim at pangangalaga sa pananim. Natuturin ang mga partisipante kung paano pamamahalaan ang kanilang mga gardens. Layunin ng training na matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng ibang pagkakakitaan gaya ng produksyon ng gulay. Pinasinayaan ng pamahalaang lokal ng Corner Apayao ang bagong gawang rice warehouse sa Barangay Padawan nitong November 24. Nagsimula ang proyekto ng magbigay ng 5 pisong subsidiya ang LGU para sa bawat kilo ng palay na bibilhin ng National Food Authority upang matulungan ang mga local rice farmers. Bilang pagkilala sa inisyatibong ito, nagbigay ang Department of Agriculture Cordillera ng 6 na milyong piso para sa konstruksyon ng pasilidad. Sa pamamagitan ng bagong warehouse, inaasahang mapalalakas ang local food security kung saan magsisilbi ito na ligtas na storage facility para sa produksyon ng mga magsasaka. Masisiguro rin ang tamang post-harvest handling at regular na suporta sa mga magsasaka sa bayan. Natanggap na ng 272 barangay health workers ng Bauco Mountain Province ang kanilang health emergency allowance nitong Miyerkules. Kabuo ang 28.436 million pesos ang naidisburse kung saan ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga frontline workers sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa kabila na naantala ang distribusyon, siniguro ni Municipal Health Officer Dr. Samuel Masidong na bawat health worker na tumulong sa kasagsagan ng krisis ay makikilala. Anya, ang nasabing allowance ay hindi lamang tulong pinansyal, kundi simbolo rin ng pasasalamat sa tapang, dedikasyon at sakripisyo ng mga barangay health workers sa panahon ng pandemya. Magandang balita. Mula sa Mountain Province, ang top 7 sa Officer Candidate Course Bumanawag Class 63-2025 ng Philippine Army Officer Candidate School. Ito si Aldrin Balingao mula Butak na Tonin Mountain Province. Si Balingao ay nakatapos ng kursong Bachelor of Science in Criminology, top 1 sa Candidate Soldier Course noong 2021 at top 10 sa Probationary Officer Training Course noong 2020. Bago ito pumasok sa Philippine Army Officer Candidate School, nagsilbi rin ito bilang enlisted personnel ng Armada. Ayon sa kanya, sa pagpasok niya sa naturang paaralan ay mas nahasa pa ang kanyang kaalaman at kasanayan sa pamumuno kung saan mas naisapuso niya ang ibig sabihin ng tunay na paninilbihan. With the program's new reforms, focusing on leadership and moral development, I've seen firsthand how it molds civilians into disciplined leaders ready to serve a greater purpose. I live by the belief that it's not only giants that do great things. You don't need to be the biggest or strongest to make an impact. You just have to give your best in everything you do. Sumasa ilalim sa Cookery NC2 training ang 47 na persons deprived of liberty sa BJMP Mountain Province District Jail. Ang 40-day training ay nagsimula noong November 12 at matatapos sa December 22. Layunin ng training na mabigyan ng kaalaman ang mga PDL sa mga mahahalagang livelihood skills na makatutulong sa kanila sa paglibas nila sa pasilidad, partikular sa pagsisimulang muli sa buhay. Ang aktibidad ay napondohan sa pamamagitan ng Training for Work Scholarship Program ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. sa ilalim ng kanyang Special Purpose Appropriation.
Binigyan ng Department of Trade and Industry ng pangkabuhayan package ang mga naapektuhan ng kalamidad sa Ifugao. Tinanggap ng mga benepisyaryo ang nasabing tulong kamakailan. Magbabalita si Florida Robles. Ang Department of Trade and Industry Ifugao ay nagbahagi ng mga pangkabuhayan package para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad noong nakaraang taon at sa unang bahagi ng taong ito, kabilang ang mga nasunugan ng bahay, naapektuhan ng landslide at tinamaan ng bagyo. Naganap ang awarding ceremony sa Lagawi Central School Gymnasium kamakailan lamang. Ang mga naibahaging livelihood package ay binubuo ng mga kagamitang pang-agrikultura, grocery items para sa sari-sari store at iba pang kagamitan na makatutulong sa kanilang kabuhayan. This program aims to give assistance to businesses who are victims of calamities to be able to stand again on their feet. The pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program of the DTI is a very good program of the government because it shows that we care, the government cares for you, the people working for the government cares for you. Hinimok naman ng Office of the Vice Governor ang mga benepisyaryo na ibahagi ang impormasyon sa kanilang kapwa at komunidad upang mas marami pa ang makaalam at matulungan ng pamahalaan. Agencies tayo na mag-offer pinas ng program sa services. Masakot ko lumaya ay i-share kayo kung kita katagwa tayo, neighbors tayo, kita ano tayo. At pinas na programa tayo dahil ko'y kailangan assistance for services. Kasi masakay ka na si tayo, kailangan tayo na ang dahil ang proseso kasalitin na kailangan assistance o program sa services, ibigay tayo kung kita nakapsat tayo o kita abutin tayo. Yung iso na taken away of such programs and services. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong. Kaya tatanan tayo doon ng mga nakapun sa dating kit and take ni gobyerno. Yung tanggapin ko DTI and staff, salamat po na yung na mamasya tulong. Nauragan ko na tayo mamasit niya di puso ni gobyerno take na tayo, nagito yung kada tayo nga pang-group yan na po na tayo. So sabi ko nga, nagito yung kit, sinalaan tayo, kit isa rin tayo na siyaan, kit tumaroon ng out kit tindaran tayo yung kulang naman, everything kit tayo. Ang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program ng DTI ay isang livelihood at entrepreneurship development program na layuning tulungan ang mga microenterprise na makabangon mula sa iba't ibang sakuna. Nagbibigay ito ng livelihood seeding, entrepreneurship training at capability building seminars para sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad tulad ng sunog, bagyo at health emergencies. Florida Robles para sa PIA News Cordillera. Isa sa mga tampok ngayon sa Ifugao State University ay ang Native House o Bale. Isa itong hakbang ng pagpapahalaga sa mahalagang papel nito sa kultura ng probinsya. Narito ang report ni Florida Robles. Inilungsad kamakailan ng Ifugao State University ang Hijakan Native House sa main campus. Ang nasabing Native House or Bale ay nagsisilbi na ngayong landmark ng Ifugao Rice Cultural Museum at isang konkretong representasyon ng kulturang Ifugao. Nagbibigay ito na espasyo para sa mga estudyante at bisita upang matuto at pahalagaan ang mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng kultura. Hijakan Native House. This native house is a sample Ayangan native house, and Hijakan is an Ayangan term. It is an alias name of a person. At the same time, it is an expression of yung Hijakan. It is a native house of an Ayangan structure, because in Ifugao we have other types of native house. Hijakan, mapmaphod ang native house. Hijakan, mapmaphod tawah 2 taon namin. Hijakan, God bless us. We recognize the importance of our tradition and our culture, our unique identity as Ifugao and as Cordilleran, as indigenous peoples, no? That's why we are capitalizing on our culture to be globally recognized.
Ang proyektong ito ay pinunduhan at ipinagawa sa pamamagitan ng opisina ni Board Member Jordan Golitio. Ang nasabing native house ay sumisimbolo sa mga kwento ng ating mga ninuno, ang kanilang pamumuhay, karunungan at husay sa paggawa. Having this house within our campus will remind everyone who visits that our culture is alive and worth protecting. It becomes a learning space, a cultural symbol, and a source of pride for all Ifugao people. Though this simple yet meaningful house, we are being reminded that our culture continues to live not just in our stories, but in the spaces we build and the values we pass on. This will become part of our university museum. May this turnover or hugok ignite more or invite more efforts towards heritage preservation and community partnership, and of course, cultural education. May this native house stand as a proud testament to our shared dream, a university that values culture, a people who honor their roots, and a community that celebrates its identity with pride. Nagpahayag rin ng suporta ang ilang opisyal ng lalawigan para sa pagpapatuloy ng mga programa ng universidad sa pagpapanatili at pagpapayabaw ng kulturang Ifugao, kasama na ang iba pang adhikain nito. Ito ay kumanang practice na nabukon happy-happy. Our collaboration with the PLGU, the university, and cooperation plus participation. Yeah, these are policies but we put it into practice. Florida Robles para sa PIA News Cordillera. Kinoronahan na ang mga nanalo sa Search for Mr. and Miss Benguet 2025. Sino kaya ang mga title holders ngayong taon? Kilalanin sa report ni Cherry Ann Castro. Pagpapahalaga ng kultura, karapatan at pagkakaisa. Ilan lamang yan sa mga advokasiyang dinala sa entablado ng mga kalahok sa Mr. and Miss Benguet 2025. Sa Coronation Night sa Benguet Sports Complex nitong Nobyembre 26, nagpakitang gilas ang 26 na kalahok mula sa 13 munisipalidad ng Benguet. Kabilang sa kanilang ibinida ay ang kanilang creative costume na hango sa mga pagdiriwang ng iba't ibang bansa. Hinirang na Mr. Benguet si Kyle Brent Kimayong ng Kibungan at Miss Benguet naman si Angelica Josery Servinas ng La Trinidad. So our advocacy is called AI-Inayan, AI-Inayan. So it's an awareness on the overuse of AI. Again, we are not abolishing or against AI, but we have seen issues in Kibungan where students have difficulties with their studies. So they're over-dependent with AI, but not all students, but this is a ongoing trend. And we've noticed na most people are affected by this over-dependence and their communication skills, critical thinking, and their cognitive skills are affected. Kaya we made this advocacy to spread awareness that using AI is okay, but overuse is not. And I hope that we empower more youth and interconnect our elders and our ancestors with our culture. I think this is very important because it allows us to impact other people. And me, myself, I was also inspired to be here and I didn't even imagine I would win the crown. So I hope to those women out there, dream and continue to pursue your dreams. Kinilala bilang Mr. and Miss Benguet Culture sina Rudy Dolipas Jr. ng Atok at Trixie Tugatog ng Tuba. Mr. and Miss Benguet Tourism sina Raymond Pablo ng Bukod at Shikara Dumayag ng Itogon. Mr. and Miss Benguet Nature sina Cedric Azrael Sevilla ng Tuba at Irish Amor Kodan ng Bakun. At Mr. and Miss Youth sina Benner John Palas ng Kabayan at Honey Lynn Tiktik ng Bukod. Ginawaran din ng minor award ang iba pang kalahok. Ang Mr. and Miss Benguet ay bahagi ng selebrasyon ng Adibay 2025. Isa rin itong entablado kung saan itinataguyod ang kultura, ganda at kisig at talento ng mga i-Benguet. Cherry Castro para sa PIA News Cordillera.
Pinailawan na ang Christmas tree sa The Mansion sa Baguio City. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang seremonya nitong Huwebes. 3, 2, 1. Nagtipon-tipon ang komunidad para sa selebrasyon ng pagkakaisa, pag-asa at diwa ng Pasko. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nasabing seremonya kasama ang iba pang opisyales. Pinangunahan din ito ang gift giving sa mga learners ng kalapit na mga paaralan. Kamilang sa mga nagpasaya sa mga dumalo ay ang University of Baguio Voices Choral at ang Philippine Military Academy Marching Band. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree ng Baguio Mansion House ay ang pagpaparamdam ng pamahalaan sa pagsisimula ng diwa ng Pasko. Ang nasabing seremonya ay paalala rin sa tunay na ibig sabihin ng selebrasyon, ang pakikipagkapwa, kabutihan at pagtutulungan para sa pag-angat ng bawat isa. Matatandang itinatag ang Mansion House noong 1908 bilang summer residence ng American Governors General bago ito naging official summer residence ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Matapos ang restoration at renovation efforts, pinasinayaan ito bilang Presidential Museum noong nakaraang taon. Ayan, Clint, bakit nga ba tayo naka-orange na yon? So sa ngayon ay nakasuot na tayo ng orange dahil gusto natin ipakita ang ating suporta dito sa 18-day campaign to end violence against women. So hinihikayat din natin ang ating mga kakailian, suportahan natin ang mga aktibidad laban sa karahasan sa mga kababaihan. Ayan, so speaking of the activities nga ay magkakaroon ng closing program sa December 12. Dito rin ay magkakaroon ng serbisyo caravan para sa mga taga-Cordillera. So maawis kayo kakailian. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasilan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, na Imbag Amalam.